Update naman po tayo sa pagbabantay ng PHIVOLCS sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Makakausap po natin si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga po sa inyo at ating mga viewers. Yes, ito pong nangyayaring lava fountaining. Indikasyon ho ba na posible ang isang malakas na pagputok ng Bulkang Mayon? Yes. Una-una po, yung update po lamang muna ng may Volcano Monitoring Network for the past 24 hours. 206 po yung na-record namin ng mga rockfall events at 63 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga usod na umabot ng mga 2 kilometro ang haba ng tinakbo mula sa crater ng Mayon Volcano. And kagabi nga or kaninang madaling araw nga po ng mga bandang alauna 1:39 a.m. Nagkaroon ng maiksing lava fountaining event. Malit 1 metro ang taas sa crater ng Mayon Volcano. Oho. At yan ho ba indikasyon na maaari hong magkaroon ng explosive eruption o ito ho ba yung sinasabing parang dati ho noong 2023 effusive eruption lamang din? At ngayon po yung pinapakita naman yung volcano ay effusive type of eruption kagaya ng 2023. Bagamat kagabi nga po nagkaroon ng short-lived na lava fountaining. Sa ngayon binabantayan ng PHIVOLCS kung maulit pa po ito at magkaroon pa ng mas marami paulit-ulit at humaba yung duration. Yung kagabi kasi mga halos kalahating minuto lamang based doon sa record, sa speak record. Maaaring maging ano po yun, isang possible sign na dapat pong itaas o ay higher alert level. Pero sa ngayon po, wala kaming makitang indication na nag-escalate ang activity niya. So, mas maliit po ang chance, ibig sabihin ba niya na itaas pa sa alert level 4 po ang kasalukuyan pong level ng Bulkang Mayon? Sa ngayon po, again, wala kaming makitang indication na dapat magtaas. Pero nandiyan pa rin po yung possibility. Depende po sa ipapakita ng vulkan for the next few or next 24 hours. Every day naman po ina-assess namin ang kanyang kalagayan. At yung kawalan po ng sinasabi na hindi makawalan o konti na mga earthquakes po, no? Ito ho ba yung indikasyon din na maaring hindi na ho talaga magkakaroon ng explosive eruption? Sa ngayon po yung kukunti o halos walang mga volcanic earthquakes. Bagamat meron kaming na-record na tremor, background tremor. So, nasa siya. Mahinang-mahinang, ito ay mahinang pagyanig sa ilalim ng bulkan, which is indication na merong magma na umaakyat mula sa ilalim. Hindi ko ngayon yung nagtutulak doon sa lava na unti-unti lumalabas. Okay. Pero magtatagal ho ba talaga ng 6 months na maaring manatili po ang ating mga kababayan sa mga evacuation centers because of ito pong effusive eruption na ito? Sa ngayon po, hindi namin masabi kung ano talaga yung duration. Pero yun nga po, kung pagbabasihan natin yung 2023 eruption, na yun nga po, umabot, unfortunately, ng mga ilang buwan bago natapos. Sa ngayon ho, bukod sa Mayon, kamusta ho ang Bulkang Kanlaon, ang Taal? Ang Bulkang Kanlaon naman po ay nanatili pa rin sa alert level 2. At kahapon nga po, may ilang, actually kahapon po, nakailang pagputok din at pagbuga ng abo ang naranasan ng Kanlaon Volcano. Hindi naman ganun karami yung nilabas niya. Umabot lang din lang ng 100 meters ang taas mula sa crater ng vulkan. Habang ang Taal Volcano naman po ay nananatili sa alert level 1. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay na oras sa Balitang Hali. Welcome po. Yan po naman si Dr. Paul Alanis ng PHIVOLCS. Muling umaapaw sa tuktok ng Kilauea Volcano sa Hawaii ang ibinubuga nitong lava. Ayon sa US Geological Survey, nitong Sabado, nagsimula ang lava flow na umaabot hanggang 6 na metro. Mula December 2024, madalas nang pumuputok ang nasabing bulkan. Walang apektado ng pagputok ng bulkan dahil nasa bahagi pa ng crater nito ang lava. Pinagmamonitor sa sitwasyon ng Hawaii Volcanoes National Park na katabi ng bulkan, pati ang Hawaii County Civil Defense Agency. Isa sa world's most active volcanoes ang Kilauea Volcano.
Sa iba pang balita, managot ang dapat managot. Yan daw ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang sa posibleng paghahain uli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita rin ang palasyo tungkol sa ikinakasaumanong impeachment laban sa Pangulo. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon dito. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang impeachment trial ng bise matapos pigilin ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Pero ngayong patapos ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghain ng panibagong impeachment complaint, iba na ang tono ng Pangulo, batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Pero hindi lang ang bise ang posibleng maharap sa impeachment. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasala ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorso umano nang hindi bababa sa dalawang kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects, kilala niyo naman yung mga yun. Si mga anti-Marcos and VP, yun yung mga magpa-file ng complaint. Merong at least sabi niya, 2 or 3 legislators who are endorsing it. Tila batid na agad ng palasyo kung sino nasa likod nito na para umano hindi maungkat ang mga isyu laban sa bise na dati na nitong pinabulaanan. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. Ang mga Bayan Black sinabi naghahanda na silang muling mag-file ng impeachment laban kay Duterte. Naniniwala rin itong may basihan ng impeachment laban sa Pangulo, batay sa umano'y malawakang pagnanakaw sa national budget at aligasyon ng kickback. Kung magkaroon man, handa raw itong sagutin ng Pangulo. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang security guard matapos barilin sa General Santos City. Sara, tukoy na ba yung mga nasa likod ng krimen? Rafi, 2 ang itinuturo ngayong persons of interest ng pulisya. Sa investigasyon ng General Santos Police Station 9, natutulog noon ang biktima sa stock house ng pinagtatrabahuan niyang security agency sa Barangay Mabuhay. Ang unang POI nakainuman at nakaalitan ng biktima sa tinambayan niyang tindahan bago ang pamamaril. Nasa kustudiya siya ngayon ng mga otoridad. Isinailalim naman sa paraffin test at investigasyon ang kasamahan ng biktima sa naturang agency na dati na rin niyang nakaalitan. Personal na galit ang tinitingnang anggulo rito ng pulisya. Sinisikap ang makuhanan ng pahayag ang 2 POI, ang security agency at ang mga kaanak ng nasawing security guard. Huli kamang panguhold up ng riding in tandem sa isang babaeng delivery rider sa Digos, Davao del Sur. Bumaba ang angkas na may hawak ng baril at kinapkapan ng delivery rider hanggang mahanap ang belt bag na may lamang 13,000 pesos. Pagkakuha ng salarin sa belt bag, agad silang tumakas ng kanyang kasabwat. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang riding in tandem. Walang pahayag ang biktima kaugnay sa insidente. Patuloy ang search and rescue operation sa mga natabunan ng pagguho ng landfill
sa Cebu City. May ulat on the spot si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Connie, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi ng trash line sa Barangay Binaliw, Cebu City. 11 ang huling bilang ng mga nasawi sa gumuhong landfill. Isang katawan ng babae ang nakuha kagabi na siyang pang-11 at nasa state of decomposition na. Kasalukuyang pinaghahanap pa ang 26 na natabunan sa gumuhong istruktura. Base sa record ng Cebu City LGU, 18 ang sugatan na nasa 2 hospital ng Cebu City. Nakantabay pa rin ang pamilya ng mga natabunang trabahador kagaya ni Jeremy Espinosa na hanggang ngayon hindi pa nakukuha ang katawan ng kanyang asawang si Engineer Dexter Espinosa, 44 anyos. Ayon kay Jeremy, tanggap na nila na baka nasawi na ang kanyang asawa pero sana makuha itong buo para makita ng kanilang 3 anak. Pinagbabawalan na ang media at ang mga pamilya na makalapit sa lugar pero naghahanap pa rin sila ng ibang lugar para masilayan man lang ang pag-rescue sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na hindi pa nag-shift sa retrieval operations dahil may signs of life pa umano ang nakikita sa ground zero. Kuni. Maraming salamat, Alan Domingo. Powerhouse cast ang dapat abangan sa upcoming GMA Afternoon Prime na House of Lies. DJ The Best. Tribunal. Yan ang makulit na teaser ng Powerhouse cast ng House of Lies. Full force din sila sa kanilang MediaCon. Pinangunahan niya ng mga bida sa series na sina Beauty Gonzalez at Chris Bernal na parehong balik GMA Afternoon Prime at first time na magkakatrabaho. Kasama nila sina Mike Tan at Martin Del Rosario. Pati ang veteran stars na sina Snooki Serna, Jackie Lou Blanco, Lito Pimentel, at Sparkle actor Kokoy De Santos. Present din sa MediaCon sina GMA Entertainment Group Officer in Charge Cheryl Chingsi at Vice President for Corporate Affairs and Communication Angel Cruz. Abangan sa Lunes 3:20 p.m. House of Lies sa GMA Afternoon Prime. Isinare din sa inyong mare ng ilang cast members ang kanilang insights sa pagbuo ng series. I must admit, nakakapagod siya kasi drama. Napakabigat ng eksena. And syempre sa mga co-actor ko, mabigat na nga. When they go to the set, they come prepared. So it makes it a bit more easier. Talagang kaiinisan ako. Kinakabahan ako kasi syempre gusto ko yung comeback ko may dating. Yung talagang sabihin na, pwede pa pala, di ba? Pwede pa pala siya. Kaya na pa palang umarte. Paano i-reveal yung bawat kasinungalingan at paano namin tinatago? Sa totoo lang yung pagkakalatag ng script, kahit ako hindi ko alam kung anong mangyayari. Dito ang interesting sa House of Lies, lahat ng character dito may kasinungalingan. Yung mga viewers, kailangan nyo abangan to kasi every week may revelation, madaming pasabog ng mga tinatago ng mga characters. Mainit na balita, may bagong insidente ng harassment ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, nangyari ang pangaharang ng barko ng China Coast Guard at ng Navy vessel ng People's Liberation Army sa ilang mangingisdang Pinoy bandang tanghali kahapon. 16 nautical miles daw yan mula sa Baho de Masinloc. Umiwas na ang bangka ng mga Pinoy pero sinundan pa rin daw sila ng China. Dumating ang PCG Kalaunan at pinasakay sa kanilang barko ang kapitan ng bangka. Binigyan din siya ng tulong medikal. Makalipas ang ilang oras ay nakapangisda pa rin sa lugar ang mga Pinoy. Sinusubukan pang kunin ang panig dito ng Chinese Embassy. Inaprubahan ng Department of Agriculture ang plano ng Sugar Regulatory Administration na mag-export ng 100,000 metric tons ng asukal sa Amerika. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, layunin yung mabawasan ang sobrang supply ng asukal sa bansa para hindi masyadong bumagsak ang presyo nito.
Nitong nakaraang anihan, 130,000 metric tons daw ang nadagdag sa lokal na supply ng asukal sa bansa. Pinalawig din ng DA hanggang Disyembre ang import ban sa asukal. Sa Pasig Mega Market, bumaba ang presyo ng asukal dahil maraming supply ayon sa ilang nagtitinda. Bumaba rin daw ang demand matapos ang holiday season. Ang refined white sugar nasa 78 pesos ang kada kilo. 78 pesos din ang washed dark sugar. 70 pesos din kada kilo ang refined brown sugar. At 65 pesos ang washed brown sugar. Batay naman sa latest monitoring ng DA sa ibang pamilihan sa Metro Manila, mahigit 82 pesos kada kilo ang refined sugar. Mahigit 75 pesos kada kilo ang washed sugar at halos 74 pesos ang brown sugar. Eto nga, hindi lang po taong simbahan ha, ang may asong simbahan din tayo sa Laguna pala, di ba? Banal na aso ang eksena sa gitna ng misa. Heto ang hatid niyang good vibes. Ayan, si Roxy, ang tinaguriang sacristog ng Cathedral of San Pablo. Kasunod po ng pagluhod ng pari at iba pang servers, tila tumango ito at nagbigay-pugay rin. Hanggang sa altar ay dedicated ang alaga sa role nito bilang bantay. Alam pa nito ang tamang pwestuhan para hindi makasagabal sa mass activities. Behaved at well-trained si Roxy na alaga pala ng isang paring monsenyor. Ang video, mahigit 600,000 na ang views. Aba, sa Chris Dog, ikaw ay trending! Kakatuwa naman, cute. di ba? Pampag-good vibes Lagi talaga. sigurong nagbimisa, kaya alam niya. Alam na niya. Well-trained talaga.